Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Alam naman natin na ginunita o gin-celebrate ho natin ang EDSA Revolution noong 1986 at sinelebrate po natin ito noong February 25 nung nakaraang araw lang ho mga ka-action no, na kung saan dinaluhan po ng libo-libo nating mga kababayan. So ito nga po, may mga vlogger na mga i-interview ho mga ka-action regarding sa mga issue ng bayan ngayon, particular na po sa issue ng ICC kay dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. So dito ho sa i-share ko ho sa inyo, isa sa mga nanay ng biktima ay na-interview nga po mga ka-action at ito na lang po ang reaction niya dito sa kay Duterte ho mga ka-action at hinihiling niya na sana suportahan ni Mr. President Bongbong Marcos o papasukin ni Mr. President Bongbong Marcos ang ICC ho mga ka-action. At eto, may mga malutong na binitawan si ate laban dito kay Duterte ho mga ka-action. Ito po, panoorin muna natin bago ho tayo magtuloy-tuloy. Sorry po, ano po ang nangyari po sa kanilang anak? Sorry po. Yung anak ko nung kasagsagan ng war on drugs noong 2017. Ni walang investigasyon hanggang ngayon, death under investigation. Ni wala naman investigasyon talagang totoo. Alam niyo yun, tondo ko. Opo. Alam niyo yun na... Ilang taon po yung anak ninyo, ma'am? 32. 2,336 days lang patay ang anak ko, bilang na bilang ko ang araw. Dahil bilang magulang, masakit sa akin yung araw-araw na lumilipas ang araw, hindi ko kasama ang anak ko at nagtatanong ako kung bakit siya pinatay. Di wala man lang sumagot sa amin na adik yung anak mo eh. Walang explanation. Wala pong ganun, wala pong kahit ano. Patay lang. Diba? So bilang magulang, hanggang siguro pagtanda, magtatanong ka eh, ano ba naging problema? Kung ang anak ko man ay adik, sinasabi ko kung gumamit, kaming mag-asawa ang sosolve dun, ipakukulong ko, iparirehab ko. Pero hindi para patayin ng isang programang ginawa ng gobyerno, na ang gobyernong dapat nagpoprotekta sa amin. Diba dapat sila yung nagpoprotekta sa aming mahihina, sa aming maliliit. Yun lang naman ang hinihingi namin. At kayong kay BBM, nakikiusap ako sa'yo, bilang magulang din, may anak ka rin naman, papasukin mo ang ICC. Kung ayaw mong papasukin, dito sa gobyerno natin, imbestigahan nyo si Duterte, si Bato, lahat yung pumalakpak noon sa patayan na yan. Kasi kahit kailan hindi magiging solusyon ang pagpatay, lalong lumalala at wait lang muna, patulin muna natin mga ka-action ha. Eksakto po yun ang sinabi ni ate at naiintindihan ko po. Dapat kung adik man ang kanyang anak, hindi niya ito hindi niya ito kukonsintihin. Ipapakulong niya, ipaparehab niya, hindi para patayin sa nasabing programa ng nagdaang administrasyon, di ba? So sabi niya wala pa rin hanggang ngayon investigasyon. Alam nyo ate, itong investigasyon na ito dapat noon pa ito natuldukan. Dapat noon pa napanagot ang mga taong lumabag sa batas, di ba? Ang kaso hindi ho yata ito napansin, di ba mga ka-action? Alam naman ho natin na nasa kapangyarihan pa dati si dating Pangulong Duterte na kung saan siya ang nagpatupad ng war on drug at maraming namatay. At yan ang gusto ng ICC o ng mga biktima na malaman ang katotohanan kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang mga relatives na namayapa. Gusto lang makamit ang katarungan at ang pinili ng mga nabiktima na pamilya ay ang ICC dahil alam natin na nakikita natin na ang ICC ay magiging patas sa nasabing investigasyon dahil kung ang batas natin ang mag-imbestiga sa mga taong sangkot nung panahon na pinatupad ang war on drug, nagkakaanuhan lang po yan. Malabo pa yan sa sikat ng araw na 100% maging maayos ang kanilang investigasyon. Kaya ang ICC makakasiguro ho tayo na walang papanigan. Okay? So, pagpatuloy ho natin to si ate ha. Puro pinatay, puro yung mga walang kakayahan. Pero ako ngayon tumitindig.
kahit ano mangyari, ilalabang ko ang kaso ng anak ko dahil hindi ko matatanggap na mabilang lang siya sa statistika ng listahan ng mga pinatay nila. Parang nung martial law victim. Hindi ako papayag ng ganon. Kailangan naman sumagot naman kayo kasi magaling kayo mag-implementa ng programa eh. Pero yung kalutaan nito, wala kayong sagot. Ano masasabi nyo, nagpe-prayer rally sila ngayon sa Cebu? Kumbaga, Eto, sasabihin ko sa Duterte, nung panahon mo, minumura mo ang Diyos. Ngayon, may prayer rally ka pang alam. Kilala mo pala yung Diyos pag nagigipit ka. Pero noon, minumura mo yung Diyos. Sabi mo, sino ba itong putang lanto na nakapako sa krus? Diba? Alam mo, isa kang taong sinungaling. Wala kang word of honor. Diba, hindi, dapat kinikilabutan kayo sa prayer rally. Kasi kung noon nagawa mo yurakan yung Panginoon nating Diyos, ngayon ginagamit mo naman siya para maawa sa'yo ang sambayan ng Pilipino. Diba parang napaka katarantaduhan, diba walang consistency yung kanyang pagkatao. Pag sinabi niya ngayon babawiin niya bukas, sasabihin niya joke lang. Joke ba yung namatayan kami? Hindi na po po babalik joke yun, no? Hindi na. Kung inayos mo yung war on drugs mo na walang namatay, pinarehab mo, tinulungan mo, maganda. Pero yung pinatay mo yung anak ko, yung anak ng iba na walang dahilan, it's a big no-no. At hindi na dapat ito maulit. Kaya kailangan malaman ng sambayanan na hindi solusyon ng patay at hindi dapat tinatangkilik ang mga ganito klase ng leader. Maraming Oh, di ba? Malutong ho yun, mga ka-aksyon. Ang mga pagmumura ni dating Duterte ho, ni dating Pangulong Duterte ho, mga ka-aksyon, ay ibinibalik sa kanya ng mga netizen ho, mga ka-aksyon. Kung natatandaan natin na itong unang pagmupo pa lang ni Duterte nung siya ay Pangulo ng Pilipinas, ay nakatikim nga ho ng pagmura itong bumisita dito si Pope Francis ho, mga ka-aksyon. So nakatikim ho ng mura na parang ayaw niyang matraffic dahil kasagsagan ng pagpunta dito ni Pope Francis ho, mga ka-aksyon, ay sobrang traffic nga ho. At ito, isa sa mga na-traffic, ito si Digong ho, mga ka-aksyon. At alam na ho natin na napamura ho siya noon. Diba? Ang pagmura sa kinikilala nating Diyos dito sa sanlibutan ay hindi po yun joke. Diba? Hindi po yun joke at binatikos po nun si Duterte. No? Kung para sa kanya is puro na lang joke, ibahin niya yun kapag Diyos na ang pinag-uusapan. Dahil kung wala ang Diyos, wala din tayo dito sa sanlibutan na ating tinatapakan. Di ba? O ayan, binabalik lang sa'yo yung mga salita mo na mga kung ano-ano. Ayan, pinapatikim din sa'yo. Di ba? Masakit din yung murahin ka. Di ba? O, tama lang po yun. Tayo, umaasa pa rin na makamit ng mga pamilya na naulila ang totoong katarungan at mapanagot ang taong may mga kasalanan, di ba? Yan lang naman ang hinahangad natin dito sa mundo. Sa ating batas dito nating hinanuhan. Pero ika nga, hindi batas natin ang uusig sa kanila, kung hindi batas ng ibang lahi. At yan ang nararapat para maging patas ang nasabing investigasyon. So yun lang ho, mga ka-aksyon, no? Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone.